Panginoon, ang pagpapahid nawang ito ng banal na langis ay maghatid ng iyong pagkikipagkaisa, pagkikipag-isa at lakas, alang-alang sa iyong dakilang pag-ibig. Ipinagdiriwang natin ngayon ang pandaigdigang araw ng panalangin para sa mga may sakit. Sa bisperas ng kapistahan ng mahal na Birhen ng Lourdes, na kilalang mapaghimalang patrona ng mga may sakit, itinutuon ng simbahan ang ating atensyon, malasakit at panalangin sa mga kapatid nating nagbabata ng iba't ibang uri ng karamdaman at sa mga nag-aalaga sa kanila. Ang sakit ay bahagi ng misteryo ng buhay ng tao. Lahat tayo ay nakakaranas at dumaraan dito. Ang iba'y higit na naghihirap kaysa iba. Ang iba naman ay nakakaligtaan, nalilimutan at nagdurusang mag-isa. Inuudyok tayo ng ating pananampalataya na kung paano naging tuon ng ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo ang mga may sakit, gayon din tayong mga tagasunod niya. Sa misang ito, taimtim nating ipagdasal ang mga kapatid nating ito at isama natin sila sa abot-tanaw at layo ng ating misyon. Maging handa tayong ialay ang ating mga tinapay at isda upang pawiin ang iba't ibang gutom ng ating mga kapatid. Sikapin nating kumalinga sa bawat isa ng buhos, lubos at ubos, gaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ang himala ng pagpapakain ng libu-libong tao ay kinikilala bilang propesiya o paunang pagtukoy sa Eucharistia. Sa pagpaparami ng tinapay at isda, mababakasan ang mga elemento ng pagkuha, pagpapasalamat, paghahati at pagbabahagi na kinagawian nating marinig sa bawat misa. Ang mga galaw na ito ang ginawa ni Jesus sa kanyang sariling buhay at katawan, na patuloy niyang isinasagawa at ipinagkakaloob sa kanyang simbahan. Para sa ating mga kapatid na may sakit, paanyaya ng simbahan na ilakip ang inyong pagdurusa sa pagdurusa ni Kristo. Isama ninyo sa kanyang sakripisyo ang sakripisyo ng inyong katawan at dugo
at iukol ito para sa kabutihan ng iba. Ang mapait na karanasan ng pagkakasakit ay maaring punuin at paapawin ng tamis ng pag-ibig para sa iba. Sa pagsasagawa nito, nalulunasan ang marahil pinakamasakit na bahagi ng pagkakasakit, ang pag-iisa at kalungkutan, sapagkat nakakaniig si Jesus bilang kasama sa pagdurusa at ang kapwa bilang pinag-aalayan ng pagdurusa. Para sa ating lahat na tagasunod ni Kristo, sa ating Ebanghelyo ay makikita ang komprehensibong pagmamalasakit ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi lamang siya nanatili sa mabuting hangarin, hindi rin siya nakontento na makapagturo lamang sa kanila kahit pa ng 3 araw. Inalala pa rin niya ang kanilang kalagayan at gutom sa ilang na lugar na iyon, na maaari silang mahilo sa daan pauwi kung wala silang makain. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, sa ngalan ng mga kapatid nating may sakit at sa mga kumakalinga sa kanila, sabay-sabay nating ulitin ang mga salita ng salmong tugunan. Panginoong masintahin, ang bayan mo'y gunitain. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Amen.